we're still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. Oh, 'di ba? Oh, alam niya. Pero wala siyang tinanggal. Oh, sino secretary ng DPWH yan? Si ano ba? Si Mark Villar ba? Ba't wala silang ginawa? Nakinabang din eh. Yun ang sabi-sabi Hindi ko ano yun. The only reason bakit wala kang gagawin, baka kasi nakikinabang ka din. Ganyan talaga, Duterte, panahon pa ni Duterte yan. Wala BBM. BBM lang ang gumawa, naglakas ng loob kahit ilagay niya sa panganib ang kanyang pagiging presidente. Ang daming nagalit sa korupsyon, tapos pinagbibintangan pa siya, 'di ba? Paano kami maniniwala dun siya nga naglakas loob na gawin ang lahat ng ito. Tapos again, yung mga nagrereklamo, yun yung mga nakauwang na sa kanila itong mga kaso, no? Sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, yung mga yan, sila Chavit, Mike Defensor, alam ko may mga kaso yan eh. Hindi ko alam kay Mike pero kay Chavit meron, alam kay Harry Roque, yan. Kung sino yung mga malapit ng damputin, di ba? Tumataya na sila kay Sara Duterte kasi nga, baka sakali makaligtas pa sila sa mga kaso nila. Kasi kay BBM, no, hangga't si BBM ang presidente, alam na nila, sure ball na sila. Doon na sila, diretso na sila sa oblo. Kaya yan po, no, ang nangyayari sa ating pamayanan, no, yung mga taong yan, sila po talaga ang guilty dito sa korupsyon. Di ba? Panahon pa ni Digong, doon namamayagpag na sila. At ngayon nga po, iniisip nila baka si Sara Duterte, hindi naman ganun ka-committed pagdating sa korupsyon kaya tumataya na sila kay Sara Duterte. Gusto nilang mapalitan si BBM kasi nga baka sakali i-absuelto sila ni Sara Duterte. Pero hindi rin natin sure. Baka si Sara Duterte pag naging presidente mag-aklas ang taong bayan, no? At tanggalin din sa pwesto si Sara Duterte. Kinabukasan din. Sigurado ako, mga AFP na buwisit din kay Sara, sasama. Mga PNP na alam kung gaano nilapastangan ni Duterte ang ginamit ang kapulisan ng panahon niya, no? Diba, yung mga Chinese ginamit, di ba? Yung mga Chinese na nagbebenta ng bawal na sila Michael Yang, di ba? Tapos ang dami pang tinegi na tumaliwas, di ba? Yung mga nakahuli sa magnetic lifter na may palaman na shipment pala nila Pulong Duterte, yan. Di ba? Pinagtiteg yun, yung mga nakahuli. Kasi alam nila kung kanino galing Di ba? Kaya marami pong although may mga kakampi pa po si Duterte sa mga kapulisan at sa mga AFP, pero nagdadalawang isip sila kasi nga ganun ang ginawa, no, ni Duterte. At mas marami po ngayon ang more on neutral sila, 'di ba? At naniniwala na tama ang ginagawa ng administrasyon ngayon. Alright. Sino pa ba? Ano pa ba topic natin? Remove ko na 'to. Yung mga pinagda-download ko saan na ba 'yun? Teka lang Oh. Nasaan na? Grabe nakakainis talaga 'yun, no? Ito. Patulan natin 'to, yung kay OG Diaz, ito. Ito puwede 'to. Paano kaya 'to? Paano kaya 'to, guys?
Last topic na natin 'to. Ayan, oh. Yung flip top, sa mga nanonood po kasi ng flip top, may binanggit dun, napanood ko 'to kagabi, ang kulit din, eh. Medyo DDS nga talaga 'to si EJ Power. Tapos yung kalaban naman niya, si Beatroom, ano naman, anti-BBM, anti-Duterte din yun. Ito naman mukhang anti-BBM lang. DDS, eh. Ayan, sabi ni ano, ito yung linya ni EJ Power. Humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan. Tara, sabay-sabay natin sunugin yung loob ng Malacanang, sabi. Eh, siyempre public yun, di ba? Dapat di siya nagsasalita ng ganun. Ganun talaga. Ginagamit. Wala nang pinipiling linya. O, nagsalita ngayon po itong si Secretary ng DILG, no, na si John Vic Rimulya. Yan. I'm a fan of Flip Top. I watch it myself, but that's inciting to sedition. Walang pinag-iba yan sa mga nagtatanghal ng rally sa stage tapos mananawagan ng Marcos resign. Yun lang. Ang problema po dito, ang dami na nakanood, di ba? EJ Power. Paano kung magsusorry ka lang, papalagpasin yan, gagamitin na naman ng yung linya na yan ng ibang flip top, di ba? Dapat may ano talaga, mayroon pong mapanagot, mayroong magawang action dito para hindi po umabuso yung mga kagaya nyo pong flip top rapper, no? Ang init, eh, ang init ng laban nila. Talagang gumagamit sila ng tungkol sa ano, rally-rally, ganyan. Pero binanggit si BBM, binanggit si Duterte. Pero ano, nakakatawa yung sa paggamit nila, yung delivery nila. Pero dapat, eh, 'di ba, namimili rin tayo. Lalo na yung mga kabataan, 'di ba? Mga kabataan puwedeng mapusok yung mga damdamin, ano sila, eh, maniniwala sila sa mga pinagsasabi niyo, 'di ba? Yun ang problema, 'pag naniwala sila. Gusto niyo bang panoorin 'yan, yung video na 'yan, yung yan ang magka-copyright sa atin 'pag pinanood pa natin.